We deserve better. Yan po ang latest na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya ang dapat niyang sinabi ay, we, the DDS, deserve better? Kasi hindi po lahat ng mamamayang Pilipino ay agree sa kanyang sinabi. Kasi doon po sa kanyang latest pahayag, tahasan na po niyang binabatikos ang gobyerno at administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na akala mo ay hindi siya kasama sa gobyernong ito. So panoorin po natin yung aking reaction video at kayo na po ang humusga kung sino po yung we na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Let's all watch this. Headline po ngayon sa Manila Bulletin. VP Sara Duterte laments Philippines sorry state. We deserve better. Ayon po kay Vice President Sara Duterte. Sabi po niya, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. We Filipinos deserve better. Ang masasabi ko lang po dito, coming from you, VP Sara, para ka naman hindi parte ng gobyerno? Kaninong Vice President ka ba? Hindi ba ang Vice Presidente ay kasama sa administrasyon? So kung ang sinasabi mo na ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan, di kasama ka rin doon dahil Vice President ka eh. Kasama ka sa mga namumuno ng bansa. O hinihiwalay mo na talaga ang sarili mo? Dapat magtayo ka ng sarili mong gobyerno. Oo nga pala, hindi ba yan ang gusto nyo mangyari? Napatalsikin si President Bongbong Marcos at ikaw ang maupo bilang presidente? Ang tanong, kakayanin mo ba lahat ng ginagawa ng ating presidente? Yan ang hirap sa inyo. Imbis na makipagtulungan kayo sa gobyernong ito kay President Bongbong Marcos, lumalabas ang totoong pakay ninyo. Ang pabagsakin si President Bongbong Marcos para maiupo ka ng mga DDS bilang presidente. Alam mo, dapat tumakbo ka na lang talagang presidente noong 2022. Hindi ka na dapat umuwi ng Davao at nag-file ng COC at tatakbo ka sanang mayor ng Davao. Itinuloy mo na lang sana ang pagtakbo mo bilang presidente para nakita natin kung sino talaga ang iboboto ng tao, ikaw o si President Bongbong Marcos. Nakakasama po ng loob. I voted for unity. Ang laki ng pag-asang nakikita ko sa tambalang ito. Pero, ang red flag po sa akin dyan ay itong pamilya ni VP Sara. Mula pa nung umpisa, nung nagpasa rin na kagad si former president na meron tayong presidentiable na gumagamit ng cocaine, nung tinawag niya si Bongbong Marcos na weak leader, at ang kanyang hindi pagsuporta sa kandidatura ni President Bongbong Marcos. Doon pa lang eh. So, pwede ba namang humiwalay ang anak sa magulang? Tapos hindi ba lately, ano ang sinabi ni Sara Duterte? Wala na ang unity. At ang unity ay natapos mula nang sila ay nanalo at naupo bilang presidente at vice-presidente. So ano ang tingin ng mga loyalista dyan? Lalo na yung mga bumoto kay Sara Duterte. Ang tingin natin, pinaglaruan tayo ni Sara Duterte, pinaniwala niya tayo na siya ay kaisa sa unity, na siya ay kaisa ng ating presidente. Yun pala, kasama rin pala siya sa plano ng mga DDS na pabagsakin si President Bongbong Marcos. Dahil yun po ang nakikita ko ngayon eh. Sa bagay, ilang mga pahayag naman na ni Sara Duterte kahit nang siya ay nasa unity pa lang. Tandaan nyo yung batang binigyan niya ng polvoron at sinabi niyang nakaka-addict ang polvoron. Tapos yung video niya na kumakain siya ng mangga, na ang isang tawag pa sa mangga ay manggagamit, puro pasaring. Parang bata. Dinadaan lahat sa parinig. Bakit hindi diretsin kung ano yung gusto niyang tumbukin? Bakit kailangan guluhin pa ang isip ng tao sa kanyang mga pahayag that is neither here nor there? Pwede naman siya magsalita ng diretso dahil siya ang Vice President ng Pilipinas. Tapos ngayon, nung siya ay kumalas na officially, dahil naging official lang po yung pagkalas niya sa unity nung kanyang sinabi na simulat sa poll, nung naupo sila bilang President and Vice President, ay tapos na ang unity, wala na ang unity. O di parang niloko mo ang taong bayan, ang mga bumoto sa inyo. So tama ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte na huwag niyong paniniwalaan si Sara dahil kung magsalita yan, that she might be taking you for a ride. Na yan ang kanyang ginawa. She took us all for a ride. Ngayon nakaupo na siya, sasabihin niya na ang unity ay natapos mula nang sila ay naupo. At yan ang nga bang sinasabi ko, ngayon siya ay nakawala na sa unity, babanat na po si Vice President. At ito na nga, at hindi po ba sunod-sunod na yung kanyang pagbanat?
Yung may magpapagurgur daw sa kanya dahil meron siyang laslas sa liig, yung designated survivor, ito naman ngayon. We deserve better. Siguro nga, if we deserve better, we deserve a better vice president. Hindi yung ganyan. Parang pinaiikot-ikot, parang nilalaro mo lang. Parang ano to, larong bata. Kung meron kang hinaing, kausapin mo ang presidente. Dati naman kayo magkatandem. Pwede naman kayo mag-usap. Bakit kailangan daanin sa gantong mga galawan na pambata? So ano tong pahayag ngayon ni VP Sara? Talagang hinihiwalay niya na ang kanyang sarili sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. O di sige, magtayo kayo ng sarili niyong gobyerno, pero maghintay kayo ng 2028. Halatang halata na tuloy na gusto niyong pababain si President Bongbong Marcos at ikaw ang iupo. Dahil para sa inyo, we deserve better and we deserve you. Ganun ba ang ibig sabihin? Dahil hindi ba isinisigaw ng mga alipores ni former President Rodrigo Duterte na dapat mag-resign na si President Bongbong Marcos at lahat na nga ng klaseng issue ginagawa nila. At ang latest nga, itong kay Cathy Binag, na sino ang maniniwala? DDS yan. Dapat kumuha kayo ng star witness para hindi halata yung hindi naman sa grupo ninyo. Maglalabas kayo ng star witness, yung pala, kabagang ninyo. Di ang dali-daling manipulahin, nagkaroon ba ng impact? Wala. At ano ang gustong gawin nitong sila Cathy Binag? Guluhin pati ang mga nananahimik na mga personalidad. Nagtatanong pa, bakit daw hindi sumasagot si ganito, sa ganyan, sa isyong ito? Bakit? Papatulan ba kayo ng mga taong sinasabi ninyo? Kayo ang nagparatang, di kayo nalang maglabas ng ebidensya, kayo maglabas ng mga testigo ninyo, gusto nyo mag-stoop down to your level. Itong mga nananahimik na personalidad. Ngayon kapag hindi sila pumatol sa inyo, hindi sila nagsalita, sasabihin nyo guilty. Bakit naman sila sasagot sa inyo? Yung pinupunto ninyo was 2012 pa. Lumang-luma na yung issue. Lagi ko nga sinasabi, maglabas kayo ng video ni President Bongbong Marcos na nagko-cocaine, ngayong nakaupo na siya bilang presidente. Doon mapapaniwala pa tayo na talagang drug addict ang ating presidente at kahit na siya ay nakaupo na, hindi niya mabitaw-bitawan yung bisyo na yan. Yung nilalabas yung kwento, panahon pa ni Mahoma. Paano kayo paniniwalaan ng tao? Kitang-kita ang agenda ninyo na itong grupo ng mga DDS is hell-bent to destroy our president para siya ay bumaba sa kanyang pwesto at iupo nila si Sara Duterte. Kitang-kita na po ng buong Pilipinas yan. At diyan magkakaisa tayong lahat. Kay pro-Marcos ka, kay pro-Duterte ka. Ang pakay ng grupo ng DDS ay pababain si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Yan po hindi nila pwedeng kontrahin o pasubalian. Then every time meron silang rally, yan ang isinisigaw nila. At ang pinaka-latest ng sigaw nila, dahil daw dito sa paglabas ng Cathy Binag na to, na siyang star witness kuno na nakasaksi ng pagpopolboron ni BBM at siya pa daw ay inalok mismo ni Lisa Marcos na gumamit ng polboron. At ito na lang kasi ang tanging paraan nila para ibagsak si President Bongbong Marcos. Yung issue ng drug addict at nagpopolboron si BBM. Kung yan 2012 pa, ano ang magiging epekto niyan bilang presidente? Nung time na yon, granted na totoo yung mga binibintang nila. Ano ba ang posisyon ni BBM nung araw, nung 2012? Bakit noon hindi nyo inilabas lahat ng mga sinasabi ninyong revelasyon? Bakit ngayon lang? Halatang halata, hindi ba? Hindi na mauuto ang karamihan ng taong bayan. Hindi nyo na mapapaikot ang isipan namin. Kayo-kayo na lang ng mga DDS ang naniniwala dyan. Ito nga nabasa ko, hindi ko alam kung kailan ito nangyari. Sabi po dito, at Duterte's ma-issued prayer rally last night in Dumaguete City, attended by former President Duterte himself, Harry Roque, and other speakers openly called for Bangag Marcos Jr. to step down and let the legitimate leader Sara Duterte take over. Paanong naging legitimate leader si Sara Duterte? Ipaliwanag nyo nga, paano? Yan ang ginagawa ninyo Minamind condition ninyo ang taong bayan ng mga paninira na inuulit-ulit ninyo para tumatak sa isipan ng publiko hanggang isipin nila na totoo. Tulad ng polvoron video na yan. Kahit na alam nating lahat, kahit na kayong mga DDS, alam natin na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video. Dahil we all know
kahit na ipagpilitan ninyo na si Bongbong Marcos yun, pero deep inside, alam namin na alam ninyo na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video. Pero pinapaulit-ulit ninyo para magmukhang tama. Eh di ba sabay-sabay kayo? Naniniwala tuloy ang taong bayan na bangag si President Bongbong Marcos na siya yung nasa video kahit na alam ninyong lahat na hindi si Bongbong Marcos ang nasa video. Na kahit pinagpipilitan ninyo na si BBM yan, pinagtatawanan lang kayo ng taong bayan dahil alam namin na alam ninyo na hindi si Bongbong Marcos yan. At ang sigaw nila, let the legitimate leader, Sara Duterte, take over. So hindi ba lahat sila nakakatugma-tugma na, nakakadugtong-dugtong, nakakadikit-dikit na lahat ng ginagawa nila? Na ang kanilang tanging pakay ay iupo si Sara Duterte no matter what. Kahit na maglabas na sila ng mga kasinungalingan. Dahil alam nila, meron at merong maniniwala sa kanila. At ito na nga ang latest na pronouncement ni Sara Duterte mismo na akala mo hindi siya kasama sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Bago mo sabihin ito, mag-resign ka na muna bilang Vice President, saka mo sabihin yan. Mas magiging kapani-paniwala pa na hindi mo matanggap na ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Hindi ba mas maganda yung bago mo sabihin ito, wala ka na talaga sa gobyernong ito? Saka ka magsalita ng gantong, we Filipinos deserve better. Kasi ang gusto niyong palabasin, lahat ng namumuno sa gobyernong ito ay hindi tapat sa kanilang trabahong sinumpaan. So ang ibig sabihin ni Sara Duterte, siya ang nararapat. Gusto niyang iparating sa taong bayan na they deserve better and she is the better alternative. Ganun ba ang ibig niyong sabihin? Halatang halata na masyado ang galawan ninyo. Bakit hindi kayo makapaghintay ng 2028? Gusto nila people power. Di ba ito nga ang sigaw ni Harry Roque? Kilos na tayo. Kailangan pa ba natin ng ibang ebidensya? Ngayon na, kilos na. Hindi ba nagtatawag na sila ng people power? Ilang beses na kayo nagtawag ng people power? Nakainganyo ba kayong tao? Hindi. Bakit? Dahil alam na ng taong bayan kung ano ang inyong pakay, kung ano ang inyong agenda. So ako nalungkot ako na galing ito kay Vice President Sara Duterte. Sino ang sinasabi niyang better? Sila? Ang mga Duterte? Bakit? Dahil ba pag naupo si Sara Duterte, mabubura lahat ng katiwalian na nangyari nung panahon ni former President Duterte, na pati itong mga allegedly mga anomalyang ginawa ng mga tao niya katulad ni Harry Roque, ay mawawala na lang, matatabunan na dahil hindi na si Bongbong Marcos ang presidente? At bakit ba ganito na lang kasidhi ang gusto ni Harry Roque na maupo si Sara Duterte? Then meron po lumabas sa balita na ito palang si Herminio Harry L. Roque ay isa sa top campaign donors ni Vice President Sara Duterte noong 2022 national and local elections. Kaya naman pala ganun kasidhi ang kagustuhan ni Harry Roque na mapatalsik si Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. So sa tingin ninyo, magtatagumpay ba si Sara Duterte at yung kanyang mga alipores na pabagsakin si President Bongbong Marcos? Dahil tulad nga ng sabi ni Sara Duterte, we deserve better daw. So sino yung better alternative? Ang mga Duterte? Si Sara Duterte? So sa tingin ninyo, maniniwala na lang basta-basta ang Pilipino sa mga galawan ng Duterte camp? Ito po ang magpapatunay. Sabi po sa latest survey ng Okta para sa second quarter of this year, pro-Marcos higit na mas marami kaysa DDS. Sa inilabas ng Okta Research na survey noong June 29 to July 1, nakitang mas marami ang mga Marcos supporter na may 36% kaysa mga DDS na 16% lamang. Kaya kung titignan natin mabuti, maingay lang kasi itong grupo ng mga DDS kaya akala mo napakarami nila. Lagi po natin sinasabi na kung numbers at numbers din lang ang pag-uusapan, mas higit sa doble po ang dami ng mga pro-Marcos kaysa sa mga pro-Duterte. At alam ko, nung first quarter ito, ang mga pro-DDS ay 20%. Ibig sabihin, bumaba pa from 20%, ngayon ay 16% na lang. Ayon po kasi sa inilabas ng Okta Research tugon ng masa QT survey, ang pro-Marcos po ay 36%, ang pro-Duterte ay 16%, ang mga pro-opposition ay 5%. Ito po yung totoong oposisyon, hindi po tulad ng sinasabi ni Harry Roque na sila na daw ang bagong oposisyon.
sila po ay mga pro-DDS pa rin. Ang totoong pro-opposition po ay 5%, ang mga undecided 31%, at ang declined to answer ay 11%. At sinasabi ko po sa inyo, itong undecided na 31%, bababa pa po ang bilang niyan dahil yan po ay madadagdag sa mga pro-Marcos na kahit na anong kulay sila, nakikita nila na maganda ang pamamalakad ni President Bongbong Marcos at wala siyang panahon sagutin lahat ng paninira ng kampo ni ex-President Duterte. Isama nyo na ngayon dyan si Sara Duterte. So yung mga atat na iyo po si Sara Duterte bilang presidente tulad ni Harry Roque, ni Glenn Chong, ni Vic Rodriguez, nila Trix Angeles at kung sino-sino pa, maghintay kayo ng 2028 na paghahalata tuloy kung ano ang mga nasa loobin ninyo. At kung magtatawag kayo ng people power, edi palabasin ninyo yung 16% ng mga pro-DDS. Tingnan natin kung sapat yun para pabagsakin nyo si President Bongbong Marcos. At dito sa sinasabi ni VP Sara that we deserve better, ang masasabi ko lang, we, the pro-Marcos supporters, know better. So ayan po, matapos ng kanyang walang katapusan na no comment sa mga issue na kinakailangan siyang magkomento, nagsalita na nga po siya against our government. At ang sinabi pa niya, we deserve better. Yes, Vice President Sara Duterte, we deserve better. We deserve a better Vice President. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat.